God is good all the time. Akong ginahagyan ka na sa pagtingin. I would like to read to you from the book of Psalms, chapter 23. And the word of God says, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." May God bless you with His words. For tithes and offering, at pagkataan may bring the sacrifice.
Dalaygo na pagmaon ang langit ng amahan, nagaduol kami kanimo Ginoo, ibanan sa pagpaubos sa tagsa-tagsa kasing-kasing kamuntahan. Nagpasalamat kami Ginoo sa imong kamaayo, imong gitugot ang mga utang, maayo man or adunay kakulian, ang Ginoo nasayod kami, aduna kay katuyuan alang kanamo. Ang katuyuan Ginoo alang kami ng ligton ang pagsabot diha sa imong mga pulong, ligton ang among pagsalig diha kanimo. Sa Lord nagaduol kami karon kanimo, tungod aduna kami mga kabalaka sa among tagsa-tagsa nga hunahuna o tagsa-tagsa kasing-kasing sa mga maabutay mga utang. Pero nasayod kami, ikaw Ginoo adunay purpose para kanamong tanan. That's why Lord, we are praying that as we continue our Sunday worship this morning, we pray that you will guide us, you will be with us, and you will guide your servant na mag-share sa imong pulong karon. Ikaw Ginoo magahatag kaniya og kadasi, magahatag kaniya og maayo nga panguna. Wisdom Ginoo nga gikan kanimo na mahimo ang katawhan nimo nga mga paminaw karong buntaga Ginoo. Mahimong makasabot o mahimo kining magamit yun sa ilahang kinabuhi o sa ilahang tagsa-tagsa nga kasing-kasing magpabiling kini aron Ginoo mahimong magtubo o ma-share ang mga pulong ngadto sa uban. Ginoo nagaampo sa kami sa among nasod karon nga adunay pagkabahin-bahin, adunay pagkaguliyang ang gobyerno karon Ginoo, among leaders. We pray Lord that you will show them your power. Pakita nimo Ginoo nga ikaw ang Ginoo nga among alagaran, ikaw Ginoo naghimo sa langit ug sa yuta, ikaw Ginoo ang tag-iya niini ug walay sikinsa man ang mahimo nga makalabaw dira kanimo. That's why Lord, we are praying na pinaagi sa imong gahom, they will realize that you, O Lord, our God, is the one true God, and ikaw Ginoo ang himo na mahimong ma-realize nila na ang ilang ginabuhat nga dili sakto, ilang ginabuhat nga dili tama Ginoo, isupak kini sa imong kabubuton. That's why Lord, we are praying that you will shower your love to them also, especially Ginoo sa mga tao nga naa pa sa kalibutan o wala pa nakaila niya kanimo. We pray Lord nga pinaagi sa imong mensahe nga magapagadanon sa imong mga mensahero sa tibuok kalibutan, Lord, ma-reach out ilang kasing-kasing and they will realize and they will follow you all the way. Lord, we are also praying for our local government, Davao City Ginoo. Kung asa man kami karon, ikaw Ginoo magaprotekta sa ilaha, ikaw magaprotekta kanamo Ginoo, ikaw Ginoo magapalambo sa imong tagsa-tagsa kinabuhi, pinaagi sa imong hugma o sa imong gahom Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, kinigtanan ang pinaampo, pinaagi lamang ni Kristo ang Ginoo. Amen. Andam na ba yung kasing-kasing alam pagpaminaw sa pulong sa Diyos? Gilinan ako dugayan ng panahon ng atong yatag sa atong wawali na ilahin kundi si Reverend Darian.
grasya nga kita makapadayon sa pagdaig, paghimayan, ug labaw sa katanan, excitement to listen to the message that He has prepared for all of us. I'd like to read the text that we have. Kita nato na sa Jeremiah 29. Sugod kita pagbasa sa verses 4 to 11. Okay, kita nyo. Pwede ta magtindog aron maghatag o respeto sa iyang mga pulong karon. Akong basahon sa NIV, nag-ingon, "This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Build houses and settle down, plant gardens and eat what they produce. Marry and have sons and daughters. Find wives for your son and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters. Increase in number there, do not decrease. Also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if we prosper, you too will prosper. Yes, this is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. Do not let the prophets and diviners among you deceive you. Do not listen to the dreams encourage them to have. They are prophesying lies to you in my name. I have not sent them, declares the Lord." This is what the Lord says. When 70 years are completed, for Babylon I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to the place. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. May God bless His words in our hearts. And let us ask His wisdom as we going to study this portion of Scripture. Let's pray. Thank you, Lord, for this time that you have given us an opportunity to listen to the message that you have sent through Jeremiah. We ask you, Lord, to help us, that we shall be able to understand your plan and your purpose for everything that we experience every day. Thank you for your presence by your Holy Spirit, and bless each one as we study together. For this is our prayer with advance praises and thanksgiving, for we ask it in Jesus' name. Amen. Thank you. Please be seated. Kini nga nasulat atong gibasa karon nga gisulat ni Propeta Jeremias. Gisulat niya kini ngadto sa katawhan sa Dios nga mao ang mga
Israelitas, particularly sa Judah, the tribe of Judah. Ang atong theme karon nga buntag okay, parang dunay problema. Thriving in the new beginning. Na-mention na ko niya sa announcement na karong tuig, sugod sa January, we talk about the new beginning. Nga naman nga niabot kini sa akong pangunahuna, tungod kini sa kasaysayan nga na record diri sa libro ang isulat ni Jeremias. Ang mga bersikulo nga atong ibasa karong buntag naghisgot may tungod sa mga tao nga nagbatid o ilang ibatid nga mura og na-stuck sila, dili na sila kaliho in a difficult season or unwanted environment, and God was teaching them how to thrive while waiting for God's next move. Ang pulong nga thrive, meaning probably murag dili familiar ka nato. Pero ang kaulugan ni Ana, it refers to the active, intentional choice to grow and bear fruit during season of delay rather than merely surviving them. Thriving means seeking the good of others, even enemies, while you wait. So, mao ka na ang tribe nagapasabot, dili ni tribo. Nag-isgot sa active, intentional choice to grow and bear fruit during season. Usahay, kung doon na tayo problema, dili na tayo ganaan magliho. Kasagaran, sige na lang tao hinuktok o nawan-an na kita o paglao. Nga naman nga akong iskutan kini, tungod kay ang isulat ni Jeremias, gisulat niya sa katawan sa Ginoo nga na-exile dito sa nasod sa Babylonia nga ipanguluhan ni Haring Nebuchadnezzar. Meaning gikan sa ilang familiar nga nasod, particularly sa Jerusalem, unya kalit nabalhin sila ilalom sa kagamhanan sa usa ka nasod nga walay Ginoo nga mao ang Babylonia. Mao nga kinahanglan ang Ginoo mag-communicate ngadto kanila pinaagi sa iyang pagpadayag niini nga mensahe ngadto ni Propeta Jeremias. Aron si Propeta Jeremias ikan sa Jerusalem, ipadala niya kini nga mensahe ni adtong mga katawan sa Ginoo nga nailalom o nabihag sa kahom ni Haring Nebuchadnezzar. And ang number nga idala
sa hari sa Babylonia, it reaches to 10,000 potential people. Usa sa mga katuyuan ni Haring Nebuchadnezzar aron kini nga mga tao nga iyang himuong bihag or slaves nga dadlong sa Babylonia tungod kay gusto niya gamiton aron mudugang pa o prosper ang nasod sa Babylon. Kay balumong unsay modern name sa Babylonia? Iraq, di ba? Sa atong history, atong naibaluan nga usa sa mga 7 wonders of the world na sa Babylonia. Nainungto mo usa siya? Hanging Garden. The Hanging Garden, one of the amazing things. Why? Tingali doon ay part ang mga slaves. Tungod kay ang mga Hudiyo, mga tao silang mga brilliant, mga talented. They are God's people who can do amazing things. Mauna usa sa mga katuyuan. Tingali mo utana mo, kung ano man nga nadala sila sa Babylonia. Nga naman, kung sa man di ay ang nahitabo. So, unang bahin sa atong mensahe is unang bahin is God's sovereign appointment. Sa Cebuano pa, ang dili na itong matugkad nga gahom sa Dios nga iyang ihimo ngadto sa iyang mga katawhan mao ang mga Israelinon. Remember, ano na yun ako ibalik-balik nga ang mga Israel katawhan sa Ginoo. Ang buti pa sa ni kung ang usakat babae buntis, kung manganak siya, pagkatao niya, he is already called God's part, one of God's people. Mauna ang senaryo. Pero kita, ang Biblia nagaingon, ang tanan na kasala o dawat-an sa himaya sa Dios, pagkatao sa bata, ikan sa taguangkan sa inahan, dili siya katawhan sa Ginoo. He was born in sin. Kay pagano man ta. Aron mahimo siyang dunay connection ngadto sa Ginoo, kinahanglan ka ng bataan na o takop na tao, kinahanglan iyang tuhuan o dawaton ang ipadala sa langit ng Amahan nga iyang bugtong anak nga mao'y mibayad sa sala sa tao dito sa cross sa Kalbaryo. Sa dihang iyang gidawat si Kristo, diha pa mahimo siyang anak sa Dios. Dunay diferensya ang anak sa Dios o katawhan sa Dios. We are God's children and the Israelites are God's people. Nagapasabot sa dihang nahimo na tang anak sa Dios tungod kang Kristo, mao nay hinungdan mo kita Abba, Father. Walay katungod ang tao kung wala pa siya napasiguli ngadto sa langit ng Amahan nga motawag sa langit ng Amahan nga iyang Amahan. Nahimo lang ato siyang Amahan tungod kang Kristo. Dagan ka nato ga-assume nga ato siyang Amahan. Pero ang Biblia wala nagtudlo ni anak.
nahimo lang nato amahan ang langit ng amahan na mao ang Dios kagamhanan tungod kang Kristo. If you don't have Christ in your heart, you don't have a license to call Him your Father. Ingon diya sa John chapter 9, ingon ni Ginoong Hesus, ang inyong amahan, mao ang Yawa. Kakan kanato masaktan ana, ay ato una-una, pagkatao na ito, amahan dayon na ito. Pero ang Biblia nag-ingon, you can only call Him Abba Father when you have Christ. Wala man ingon when you have a religion. You have Christ in your heart. Okay? Balik ta sa atong lesson. Nga naman nagitugot sa Ginoo nga ang iyang katawhan mapihak man sa nasod sa Babylonia nga walay pagtuo may tungod sa Ginoo. They are pagans like us, meaning they worship kings. Kato ilang mangari, they worship something else. They don't know who God is. Only the people of Israel knows that they belong to Jehovah. O na, ang tawag nila sa ganitong amahan, Jehovah. So, let's go back. What was or what is the main reason why God allows His people, particularly people of Judah, to be exiled in Babylon? Kamo, kung mangutana ko sa inyo, kung sa inyong tuba, nga naman gitugot sa Ginoo? Partly, gahit lang ulo, sa kagahi, dahil ko ginamulog. Sa pa? Disobedience, that's right. Sa pa? Nagantang mga rason. Pero, kanang inyong mga reason, dunay bahin niya na nasulat rin sa akong himo, no? Number one reason why God allows them to undergo such difficult times in the land which is not familiar to them. Kung yung kang lugar na hindi ka familiar, you will not be happy. You will always long for going back. Pero you cannot go back because you are already as slaves. Okay. Number one reason is persistent rebellion and unfaithfulness to their covenant with Him. Kasabot mo kung sa'y persistent? Makanunayon na pakigbato o dili matinumanon sa ilang mga saad ngadto sa ilang Dios. Kamo nagsaad na mo sa Ginoo, di ba? Kapila ninyo napakyas. Mauna kung sige lang napakyas, ayaw na lang saad. Kaya doon na siya consequence. Kaya ang Ginoo kagahapon sa mga Israelitas, o Ginoo nato karon parihara. He is a holy God. So persistent rebellion, according to the biblical narrative, particularly the book of Jeremiah, 2 Kings, and 2 Chronicles, this judgment was not an accidental historical event, but a divine response to several specific national sins. Mauna ang mga Israelitas, saad karon ugma pakyason. Mauna ilang kinaiya. Ang pagkutanan, nabatay kinaiya karon? Ingunana? Pare-pareha day. Ikaduha, nga pamagi, o nga nung gitugot sila. Persistent
idolatry, kanang pagsimba og Dios rather than worshiping the true God. Unsa man ning idolatry? For centuries, the people of Judah repeatedly turned away from God to worship false idols and follow the pagan practices of surrounding nations. Doon ay tendency kay wala man kompleto 100% nga na cast out ang mga tao nga nagtuyo sa promised land. So mga idols man to sila, nakasibag mga idols. Kini nga mga tao nakig-friend man. Kini nga mga katawan sa Ginoo nakig-friend man sa ilang silingan. Sila na-influence sa ilang pagsimba o mga Diyos-Diyos. Careful kung doon na mo'y friend na very strong na nagasimba o mga Diyos-Diyos. Doon na'y panahon, base ma-influence mo. O nangiwali na sa boundary kagapon kung saan pagkabaton sa kinabuhi nga lig-on. Inahanglan niya ngayon ng Psalms 1. Blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly. Bulahan ang tao, dili man dautan nga doon na kay higala, apan mahimong dautan kung ang imong higala mo influensya kanimo sa ilang mga dili maayong binuhatan. Ikaw unta ang mag-influence, pero ikaw na hinuon ang na-influence nila. O na careful mo sa inyong mga barkada, mga friends. Gamiton sila to stop or to make you weak in your faith. No? Persistent idolatry. Ikatulo. Nindot pa rin, no? Persistent rejection of prophetic warnings. Ako sumun. Persistent rejection of prophetic warnings. Dito sa Israel, doon ay mga prophets. Kasi inyo naibawa ng mga propeta. Like Nehemiah, Isaiah, isa ba? Dagdaman, no? Jeremiah, si Nehemiah, ang propeta ko na siya. Kini sila, dili yun mo palta. Ano sa'yo, palta? Dili yun mo pakyas, or dili yun mo palta sa pagpahinumdum sa mga tao nga kanang inyong ibuhat, dili tama, balik po sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, nagtawag ka ninyo, muhatag ka ninyo kagawasan, panalangin. Pero ang mga tao, pirmamente sila, nagdumili sa mga pagtulunan, pagtudlo sa ilang mga propeta. Sa atong karon, naaba ng klase nga kinaya. Dagan, maminaw sa magtutudlo, pero mudumili sa pagtuman. Familiar, di ba? I have been preaching for 51 years. So, would ko nag-aalaga sa Ginoo ako, kay nung doon ako'y gimis na Domingo nga nagwali for 51 years. Gawas, kay sarap ko nagsakit. Na-admit ko sa Provincial. Katong grabe sakit na rin sa akong kilid. Na-admit ko. Pero dili sino kang nagdala na ko sa hospital. Ako magkauban sa Bible College. Kaya wala man siya. Dito na ko sa hospital. Diyan pa siya nagbisita. Kunya Sabado, schedule na ko sa Foundry magwali. Ingon na ako ni Mesino, ikaw magwali, ato ka dito. Isa di ko ka magwali. Ako ng tao, pawalayon mo.
Baliban yun. Pero na mo ikaw yun, pwede mo katindog diri. Himuan na kagwali. Iwali di mo ni ugma. Himo ko, samtang mo gigla, himo mo gwali. Unya ni subot po siya, nagwali siya, pero ako'y naghimo. Pwede mo po na. If you do not know how to make sermon, you can ask help. Call a friend. Diba? Kaysa sige kang mingon, di ko, hangtod, wala na kayo opportunity. Doon naging tendency nga kita nga mga tao, muisip kita sa atong kaugalingon, at kung doon ay mga pagpanudlo, nga dili na ito gusto, kita yun burisis ni Ana, pero ang itudlo sa mga propeta, pulong man nagipadayag sa Dios ngadto kanila aron isulti sa mga tao. That is one of the reasons why they were judged and they were taken as an exile to Babylon. Last, takkan maning rason. Kani ginatawag na social injustice. What's the social injustice? The prophets specifically condemned Judah for widespread corruption. Parehar karon sa atong panahon, siguro. And Jeremiah, over a span of 200 years, to urge the people to repent instead of listening, the leaders and the people mocked this messenger and despised their words until there was no remedy left for them. Grabe, no? Mga tao, tama man, no? Karong panahon na. Labi na yun kung ang magwawali dili kayo will train. So, katong mga naglingkod niya ang mga bagitan, o dumili yun. Pero bisa kung sa kayano ang tao, tinawag sa Ginoo, nagtindog diri behind the pulpit ug magtudlo, he is anointed. Meaning to say, whatever he says coming from the Word, it is from God. Pero kung kanunayon nimo dumili, tungod kay na-underestimate nimo ang tao nga nagsulti ug nagwali niini, doon na yo'y binatawag din that is social injustice. So, mao ka na mga kaigsuunan, ang rason ngano nga ang mga katawan sa Dios iyang itugutan nga mabihag sana defeated sa English. Ano pa na si Juan? Mapildi sa gubat. Gubat ka ng style ng panahon. Isulong sa Babylonia, ilideran ni Nebuchadnezzar, daghang mga sundalo nagsulong sa Jerusalem. Tungod kay Ginoo, wala man utabang sa katawan niya. Iya mang gitugutan na mapildi, ipagdala, bihag. Asa mo na makita, sir? Tanaw ninyo sa verse 4. Nagyan mo na ito ganiya? Verse 4. Jeremiah 29 verse 4. Lagay mo. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, said. Nindot yung na may Bible kahit ma-apply ka ninyo. I carried the exile from Jerusalem to Babylon. Ayun. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried. Remember ka lang, to all those I carried. Nakapasabot, doon na siya ay kalambigitan. I carried into exile from Jerusalem to Babylon. So, gibuhatan ako na diri, God's sovereign
appointment sa verse 4. Dili nimo matukad ang pangunahuna sa Ginoo, ang iyang pagtugad sa lisod ng tukaro. Pero nakaingon ang balaang kasulatan nga duna siya ay kalabutan nga wala niya panalipdi ang iyang katawan gikan sa pagsulong sa kaaway nga maong Babylonia. Gitugutan niya nga ma-destroy ang syudad. Duna siya ay katuyuan para mahigmata sila tungod sa daghang rason nga akong isulti ganiya, that they constantly and persistently disobeying God. Mauna ang naitabo sa mga Israelitas. So, unsa may sa inyong pagmunauna, kung kining 10,000 ka mga Israelitas na nas Babylonia, unsa ilang mga present atong i-imagine ba? Unsa kay ilang ginabati? Dili lang kay hilak siguro, no? Dili mo ma-explain og maayo. Kita gani kung panalitan ng puyo tablog sa kalugar niya, dili atong lugar, kung niya ginimulis ta, kung niya ipadala ka sa Marilog. Kung sa imong baligo. Ay, lagay kay Marilog. Sa iyapon sa Davao. Kinilahin na nasod man. So kalabanan yun sila mga kaigsunan. Naagyod sa kasubo. Naagyod sa kamingaw. Kaya na-scattered ang ilang membros pamilya. Unya dili, wala na sila yung identity dito. Tungkol kay slaves man sila. Ang ilang ingon dito is to obey another king. Sa Jerusalem, sa Judah na may king. Pero diri si Nebuchadnezzar man. So, ay may imagine yun nimo siguro. Di na siguro si na makatulog, sige nagpakulbol, stressful na. Ang pagutanan ako karong buntag, sa ilang kahimtang, anaan na sila sa Babylonia, ang Ginoo ba naa ba nila? O nabilin sa Jerusalem? Ang Ginoo nagatugot og kalisod, mga igsoon, pero dili kaniya biyaan. Hallelujah! Lisod tuod. Tungod kay bayad kini sa atong disobedience. Pero bisan pag itugutan niya ang kalisod sa imong kinabuhi, tungod sa imong dili pagtuman, still God is there. Amen. O na ma-apply nato sa bagong tugon, I will never leave you nor forsake you, saith the Lord. Mauna kung dili ta gustong buya sa Babylonia, let's obey God. Kay kanang Babylonia speaks of difficulties, speaks of sadness, sorrow, and problems. Kung sa'y gisultis Ginoo, katong i-mention ako kanina, God's sovereign appointment, that God says He carried them into exile. Babylon was a place of paganism and pain, yet they were there by God's appointment. In other words, itugot sa Ginoo, pero ang Ginoo dunay kalibutan. Dunay kalabutan. Nakabay kalistanan karon. Yes.
siya daw, kasi doon na kayo nasupyan. Tingali doon na kayo mga nahimo nga wala din mo nahimo ang planos din mo sa inyong ginabuhi. Manang inungdan, tingali, doon ay balatian. Tingali doon ay masulupon, stressful ka. Pero wala nagapasabot nga gitugot sa Ginoo nga mag-antos kaniya nga utang nga gibiyaan kaniya, naaras siya. Kung nakinahanglan ka o grasya aron makasurvive niya ng kalisdanan nga imong giatuba, you can call him because he is not only in Jerusalem, in Judah, he is also with them in Babylon. Hallelujah. Maunay kanindot sa Ginoo. Stricto siya. Pero bisag stricto siya, kung imo siyang kinanglanon, maminaw siya. Pero kinanglan ka, mangayong pasaylo. Okay? Before you can move forward this year 2026, we must accept that God is in control of our current location. Your Babylon, ang buti pasabot, ang Babylonia, it refers to a difficult job. Uban kaninyo naglisod pagitag trabaho. Uban kaninyo natanggal sa trabaho. Uban kaninyo dunay negosyo pero dili naga-prosper. Tingali kung mag-uuma ka, nagtanong ka pero di yun magbungag daghan. Long illnesses, kadang taas, dugay man imong gibati. Kung sabay dugay ni kada, ubunin mo nga hapit na 10 years na pagyapon. Ingon itong akong amigo na Chinese. Ingon niya, nagpa-check up ko, pastor. Mahadlo kung ako magpa-check up, pero kailangan magpa-check up ko. Ang result sa iyang check up, naa daw siya pneumonia. Kasagaran yun sa mga idaran. Ako na na-vaccine ka ba sa pneumonia? Yes, pastor. Kanya kirista kas doktor? Yes, pastor. Nagsugod na ko ino. Kana, balatian na, serious na. Dagan kong mga amigong pastor namatay tungkol sa pneumonia. Unsa pa? Kanang paghulat, kanang ginatawag na waiting season. Nakabay ihulat na kung muabot, haruhay ka na? Pila ka na kanato diri ang dunay gihulat ng mga saans Ginoo. Ah. 5 years, jail na. Pagod lang. Kung wala pa kay banat, karon pagod lang. Yes. Gusto mo yung banat eh. Kaya kung magdali-dali kay igsuon, basig mali ang imong pabana. Mas may way bana. Diba? Tinuod daw, si Carmelita, from Mamita, di bana sa mga. Dilit na. Dilit na. No. Hindi na daw makita. Meaning to say, kita tanan nga naglingkod din doon na kita'y pangandoy sa kinabuhi. Usahay, ma-stress na kay wag pa niabot. Pero ayaw pagka-stress, pangayo gracias Ginoo, aron labanan ka makahulat. Ang paghulat lisod, mas maayo pa ikaw ang hulaton. O na kinahanglan ka o gracias Ginoo.
Kailog yun. Because, balik na sa atong number 1 na punto, God's sovereign appointment. Doon na siya ay sariling panahon, dili sa atong panahon. Mao ni ang nahitabo mga igsoon. Doon ay mga false prophet naga-encourage sa mga nabihag dito sa Babylonia nga anto sa lang ninyo kay 2 years ra ba na. After 2 years, ingon sila makabalik mo dito sa inyong yuta. Mga false prophet to. Pero si Nehemiah nagpadayag, dili oy. Ang inyong pag-antos nga gitugot sa Ginoo, you will stay in Babylon how many years? 70 years. Wow. Wala pa ganito tuig. I'm sure daghan namatay sa stress niya itong panahon. Kaya dili man tanan nadasig sa paghakit ni Jeremiah. Ang stress makamatay, di ba? Mauna kinanglan tag-strength sa Ginoo nga masabta nato nga ang stress normal man na pero dili ta magpa-apekto. Unsa may gisulti mga kaigsunan, murag nindot ni ikaduha. God's command is to invest and to increase in verses 5 and 6. Tanaw ninyo sa inyong Bible, verses 5 and 6. Houses and sakuna and gardens and Ang Ginoo Mary and her son Lot nagsulti, pinaagi kang Jeremias na isulti kini sa mga tao nga naa sa Babylonia. Unsay gisulti? Ingon si Jeremiah, magtukod kamo og balay. Kaya dito sa Babylonia, kitagaan man sila og luna, ako kayong luna. No? Sila magpuyo dito. Ingon nila sa pulong sa Ginoo, magtukod kamo og balay, unya magpuyo mo nga malinahon, settle down, in verse 5, plant gardens, tanong-tanong mo palibot, unya, and eat, kaon mo, unsay inyong produce sa inyong garden, unsay inyong uma, and then number 6, marry, magminyo mo, katong nga dalaga ko ni tao, magminyo, pero ayaw magminyo tabang Babylonian. Kato lang kaliwat niyo, di ba? Marry and have sons. Ang uban na hadlok kung manganak daw sila o magminyo, base ang ilang mga anak may endanger kung kay dili nila lugar. So di ta minyo diri o di ta manganak diri. No. Ingon ang Ginoo, panganak mo. Diba? Anong madlok mo? And then, and daughters, find wives for your sons and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters, increase in number there, do not decrease. Mga kaigsunan, bisan gitukos Ginoo nga naa sila sa Babylonia, i-encourage sila sa Ginoo pinagi kang Jeremias nga ikinabuhi ninyo ang normal na life. Ayaw mo pagpa-apekto sa nahitabo. Kaya diya sa Babylonia, ipakita ninyo na kamo katawhan sa Ginoo kung magtanong mo, daghan mo kanihon. Di ba kung ang mga Israel ang magtanong, plenty of harvest. Because God is blessing them. Even if they are in Babylon, God is going to bless them. same as sa Egypt. O na mga kaigsunan, kita na Christian naman ta. Pero ni ang yapon kita kapuyo ni ining kalibutan.
Christian na ta, dili na ta magtrabaho. Kaya doon na ba naibalaan ako sa una nga mga teaching, mubalik na daw ang Ginoo, October man ito mubalik. Kunya, kinahanglan dili na mag-eskwela ang mga estudyante. Kunya, kanang mga tao na doon ay property, baligya na na. Kaya Ginoo mubalik October 28, 12 o'clock in the evening. Grabe itong mga kulto. Mga Koreano to siya. Dagan tayo nakakit. Natingala ko kay nakatin kong seminar pero di ko dala-dala, madala kay how did man tas patay ko sa pulo. Nagikuntong leader na doon ay concert while waiting for the coming of the Lord. Ang Ginoo mo balik alas 12 daw, sugikan sa alas 8 doon ay concert. Pero doon ay entrance by family 1,000 or 700 ba ito? Ako na nga mag-entrance pa man. Namubalik ang Ginoo. Saan kayo nag-entrance? Ang mga tao na limbungan. Nagbayad niya kung sila entrance. Huwag sila kauna-una. Saan pa man yan ang entrance? So nagpasagot, ang nagkolekta sa entrance or payment, huwag nagtuhog ang mubalik si Kristo alas 12. Niagi na lang ang alas 12. Wala kayo'y Kristo ni Apod. Pero katong nag-lead na pastor, nadatong na, ikaw. Dagan man ang tuo, nagbayad yun, no? O na mga kaigsunan, sa daan tungkol, doon ay maayong na propeta, doon na po'y dili maayong na propeta. So katong dili maayong na propeta, nagaiganyo sa mga tao na naa sa Babylonia, nga, sige, duwara ko katuig, dili makabalik na mo. Pero si Jeremias, nag-encourage sa ila, you can live a normal life because you will be staying here for 70 years. Pagwapo mo sa inyong balay, magtrabaho mo, ganit sa sunod nga, sa sunod nga text sa verse 7. Verse 7 is, God calls to seek the peace of the city. Atong pananaw ng verse 7. Ingon si Jeremiah, also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you will also prosper. Murag sitwasyon nato karon ba? Kinahanglan mag-abot ang kalinaw sa nasod sa Pilipinas. Naapay saan sa nga magpalinawon? Naa. Kaya ingon si Jeremiah, kung magmalinawon ang nasod sa Pilipinas, nga inyong giampo, kamo usab mag-enjoy sa kalinaw. No? Nag-ingon diya, seek peace and prosperity. Kung mudato ang Pilipinas, nagdato ba ang Pilipinas? Wala. Asa na yung ano man, mudato? Naas malita daw. Ingon ni Jeremiah, kurang sitwasyon niya po na ito. Ingon niya, kung magmalinaw ng syudad o mag-uswag ang syudad, bisan dili mo tagadin na, mag-enjoy mo kay diha man mo nagpuyog ni Anang Babylonia. Meaning to say, ayaw ipalayo ang inyong kaugalingon. Help the city to prosper. Sa atong panahon karon, you have to pay your taxes, di ba? Tanan ng mga dunay negosyo, magatuman mga city hall karon, wano pa sa kunian. Pagkuha o permit. Daghang kagbayro nun. Bayad lang, ay pagulpon. Kaya kung mag-uswag ang syudad nato, ay diri raman ta sa Davao. Lamig kayo paminawon. Di ba? Lipay ganit nga nahuman na ang Bukana Bridge. Halos tanan gusto mo aki kay makakita o tanaw.
usa na sa kalipay sa mga lumulupyo sa kasyudad, kung ang atong syudad kauban sa atong mga leader maayo ang pagdumala o nag-uswag, kita nga mga Christian, we will also be happy. Why? Because while we are still here on earth, let us enjoy life, but let us not forget the author and the honor of the blessings that we have. Ayaw kalimti ang Ginoo. Magnegosyo-negosyo. Magtrabaho-trabaho para sa imong kauswagan, pero ayaw ipalayo ang Ginoo sa imo. Amen. Kaya kung imong ipalayo, doon nagyoy judgment. Kuyaw kung ang Ginoo ang mag-judge. Lahi ng judgment diri tungod sa atong binuhatan, lahi ng judgment kung mabalik na siya. So mga kaigsuunan, striving to live for this year 2026. Ang atong team na ngayon, thriving in the new beginning. Nag-expect kung nagtuota, nakitatanan din affected sa kalisod, sa atong kapanahunan, pero ang tambag sa Ginoo kanato sama sa iyang gitambag sa Israelitas, kinahanglan magpadayon kita sa normal na kinabuhi. Dili kita maglingkod mayon, uy, hapit na mubalik ang Ginoo. Bisag mubalik siya karong gabi, kinahanglan gyapon maningkamot kita. Naningkamot mo? Ayaw mo siyang lingkod. Paabot kunod sa'y mahulog. Kinahanglan kita maglihok. Ang mga Israelitas na nasa Babylonia, nagpaabot man, nakuhaon sila sa Ginoo balik. Kaya gisaaran lang sila sa mga minik na propeta na gingon, diharap ko tuig niya, nirikwaon mo sa Ginoo, itong ilang ipaabot. Pero si Jeremiah nagsulti, no, you have to work because you will be here for 70 years. Sabi na ito sa 70 years. Mga kaigsunan, kung gusto mong kaibalo na inyong istorya, basahan ninyo ang Jeremiah chapter 27, 28, 29, and 30. Nindun siya. Madasig mo, makaingon mo, na tamang yun diay. Kaya ang pulong sa Ginoo makatabang ka nato sa atong pagkinabuhi while nagpapaabot kita sa iyang pagbalik. Last, verses 10 and 11. Maunang piborito niya yung versikulo. Pero dili ni siya automatic. I-prospers Ginoo ang Israelitas after 70 years. Na nakabalik sila sa ilang nasod. Tungod kay ang Babylonia na pildi sa nasod sa Persia. Unya ang unang nalalawang istorya. Nabuntog nila ang Babylonia. Kung nabuntog galing, masakop naman ang sa Persia, di ba? So, ang hari sa Persia, gigamit sa Ginoo, bisan dili siya katawa sa Ginoo, nga ipabalik sila dito sa ilang yutang na tauhan. Mauna ang pamaagi sa Ginoo. Murag dili katuhuan, lisod, pero di ta makausap sa pamaagi sa Ginoo. Kung unsay iyang plano alang kanimo, mauna na ang iyang plano. Mao nga kinahanglan kung kita nagdakom nga kita kadawat niya ng panalangin, let us wait upon the Lord. Waiting upon the Lord. Pero while waiting, kinahanglan ka ng pulong na thriving, active. Kinahanglan mulihok, intentional. Why? Because God will help us to overcome those. No? Tanaw na ito sa verse 10 and 11. This is what the Lord says.
pila na nagbalik-balik niyong this is what the Lord says. When 70 years are completed for Babylon, ang sagingon sa next statement, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. Ingon niya kung makumplito na ang 70 years sa inyong slavery, pero naasinso naman mo, uban gani kung inyong pasahon, di na gusto mo balik sa Jerusalem. Kaya naasinso naman sila sa Babylon. Maunang tao, no? Asinso na. Ingon ang Ginoo, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. Mauna na magawas ang 11. Kanang favorito na itong verse nga nakuha na overuse. No? Kasagaran, isulti na ito nagkaka-claim ka ang Ginoo panalangin. Pero una niya mo panalangin ang Ginoo, kinahanglan siya hard work. Oh? Sige ko sa verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Mga kaigsunan, 70 years, God defines the limit of the trial. He hasn't forgotten them. He is just working on a different timeline. We can never question the Lord. He is just working on a different timeline. In verse 11, as I mentioned a while ago, this verse is not about instant comfort, but about future and a hope. It is a promise that God's thoughts toward us are always for our ultimate welfare, not for our evil. You can endure a difficult now when you are anchored in a certain future. God's plan is not to consume you in Babylon, but to refine you for the promised land. 70 years roughly aligns with the fall of Babylon to Persia. King Cyrus the Great in 539 BC, who issued a decree allowing the Jews to return, a fact confirmed by Cyrus. They were allowed to go back to Jerusalem. Pero 70 years. Mauna ang Ginoo. So, thriving in a new beginning. Ayaw mo kapuol, ayaw mo kaluya pagpagalagad sa Ginoo. Muabot ang panahon na i-prosper ka mo sa inyong pagpanikamot, sumala sa iyong saan. Muabot po ng panahon na kung buhaon na kita gikan ining yuta, magpuyod na kita ni Anang dapit na iyang iandam, nakauban nato siya. That is the ultimate goal of our commitment to the Lord. To end the message this morning is, i-imagine ninyo na usa ka katanong. Usa ka tanong nga balhin ngadto sa smaller pot. Tanong nga gikan sa yuta, luwag mo na, kunya imong kaluton, ug imong ibalhin sa kaang nga gamay. Ang tanong. It might feel restricted, katong tanong. And the soil might be different
pariha tong di kanan niya. But the gardener moved it there so the roots would grow thicker and stronger. Ang ginatawag nato na bonsai, di ba? Kita kong lubing ang i-bonsai. Ang purpose diya nga tanong, para ang iyang gamot mahimong ligon, dakpo, strong, nga naa niya ng gamay na lugar. If the plant refuses to grow because it doesn't like the path, it will die. But if it settles down and grows, it will eventually be ready to be transplanted back into the grand garden. Mao na ang senaryo sa katawan sa Ginoo nga gidala sa Babylonia. Dito sila gilikon, pinaagi sa lain nga lugar. Aron pagbalik nila sa Jerusalem, usa na silang kalikon magdumala sa nasod diin gi-trust nato kanila. Mga kaigsunan, you have to be thankful kung doon na kayo pagsulay. Tama ba magpasalamat tayo kung doon na tayo problema? Thank you, Lord, for allowing us to undergo this problem. But we thank you because you are with me to be able to overcome. Ang tao nga dunay pagsulay, unya naka-overcome, kanang nga tao, strong na ang iyang faith. Mao nga kinahanglan magpasalamat ta sa mga pagsulay. Kay dunay katuyuan ang Ginoo para iya kang gamiton alam sa pagpadayag kung kinsa siya sa imong kinabuhi o ngadto sa kinabuhi sa tao nga mao ang Dios nga magdumala kaniya. So ay nahuman ako sa atong mensahe, thriving in a new beginning. This year 2026, intentionally let us stand strong. Satan is working very closely. Pero kay balo kita nga ang yawa, dili siya makabalda kanato, tungod kay niya kanato, Dios na mas makabugaw. Doon ay versikulo na ngayon, greater is He who is in me than he who is in the world. So, unang hakit mga kaigsunan. If you have Babylon in your life now, just live and allow God to help you so that you will become strong. Ganong ikuha ang mga katawan sa Ginoo sa ilang yuta kung sa ilang makanunayon nga pagdumilit sa Dios. Pero gibutang sila sa kalugar aron ma-realize nila nga ang pagdumilit sa pagtuman sa pagbubuton sa Dios mao'y hinungdan sa ilang pag-antos. Karon na-realize sila after 70 years makabalik na sila dito sa ilang nasod, mahimong na sila instrumento sa Ginoo para sa uban pa ang katawan sa Ginoo na naa sa Israel. Okay. Let's sing the last song. Nangin ako para sa pagpindo. Shall we all rise? All to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever
kay tungod sa kasaysayan sa mga Israelitas ni adto una nga panahon. Tungod kay ang ilang kasinatian nahimong ehemplo alam kanamo sa among nga panahon. Nagpasalamat kami kay ikaw wala na kausap. Kunon sa man ang imong mga pamaagi ni adto nga panahon. Mao sa gihapon ang imong pamaagi ni ining among kapanahonan. Kung imong gikalibot-butan ang ilang pagkanunayon nga pagdumili sa pagtuman sa imong kasuguan. Mao man sa gihapon sa among panahon. Ikaw ulit yun malipay kung kami dili magatuman kung unsa ang imong gitudlo alang kanamo gikan sa imong mga pulo. Salamat Ginoo kay nahibalo kami nga ang kanang mga butang nga dili uyon sa imong kabubuton. Imong ipadayag sumala sa imong mga pulong nga naa gyud consequence. Apat kini nga mga consequences wala nakapasabot nga ikaw nagbiya kanamo. Bisa na kami sa gitawag nga Babylonian experience. Sa gihapon ang imong presensya uban kanamo. Gani imo kaming giawhag nga magpadayon kami pag kinabuhi ingon nga imong katawhan o ang imong mga anak. Aron mapadayag sa kalibutan nga kami nagauswag dili tungod kay kami maayo. Apan tungod kay mao kini ang imong bisaan alam kanamo. Ikaw ang Dios nga naghatag kanamo kanunay ug kadaugan ibabaw sa mga pagsulay. Ug ang resulta niya ng pagsulay makaplagad kaming lingkon ug mahimo kaming instrumento sa pagdasig ni adtong mga nagamaluyahon. Thank you Lord kay doon na gyud kay katuyuan. Imong ginatugot na kami undergo usahay mga problema. Apan ang katuyuan nimo aron kami makakita ug makahibalo nga doon na kami nahimo nga dili nahiuyon sa imong mga pulo. Tagay kami kaalam kanunay nga unta masubay gyud namo ang imong mga pamaagi. Apan dili namo kini mahimo kun dili nimo kami tagaan og dugang nga grasya. Tingali dunay pipila kanamo dinhi nga dunay mga kasinatian sa kalisdanan. Help them Lord to see whatever failures, whatever weaknesses they have. Imong gidasig kami nga modul kami kanimo ug mangayo kami pasaylo aron kami makagawas gikan ni ana nga kahimtang. Thank you Lord for your words. Hait ug kini pulong nimo sumala sa imong ginaingon nga kini hait pa sa duha ka suwab nga hinagban. Masakit kung kami dunay mga kapakyasan. Apan dunay kaayuhan kay ikaw man ang among Dios nga bantugan nga mananambal. Thank you Lord for your presence. And thank you for speaking to us that this year 2026 wala kami kahibalo kung unsay naasunahan. Daga nagunahuna nga duna pay daghang malisod nga panahon. Apan walay malisod nga panahon kung ikaw ang among kauban. Tungod kay ikaw man ang Dios nga mao'y tinugdan sa tanan nga mga maayo nga butang. I-bless ang imong mga pulong dinhi sa kasing-kasing nga magauli kami
inumanan sa pagpabalando nga salamat yun, Lord. Nga imo kami ipasabot sa imong mga pulong. Nato kami nga kung kami magpadayon sa pagsubay kung unsa ang imong ginuha alang kanamo. Kami magmauswakon. Bisa naa kami sa dapit sa Babylonia. Thank you, Lord, for the victory. Wherever we are, we know that you are there. Kung kayo ba ikaw kanamo, sumala sa imo ni Ginoong Jesus, lo, I am with you always, even unto the ends of the earth. O karon ang gugma sa langit nun nga mahal, nga mao'y nagmugna sa langit ug yuta, ug ang grasya ni Ginoong Jesus, nga mao'y mihalad sa kinabuhi para kanamo, ug ang pakigdayon sa balang Espiritu Santo nga among maglilipay, magauban ka na mong ikan karon hangtod sa walay katapusan. Kay kinigtanan among ipangayo o gihampo, diyan lamang sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Pwede kang bumalik o lingkod makadiyot